Sa loob lang ng isang taon, mapapansin agad na parang may malaking nagbago kay Eman Bacosa. Kung dati ay simple lang ang nakikita ng mga tao sa kanya online, ngayon ay malinaw na mas iba na ang takbo ng buhay niya. Mas madalas na siyang makita sa magagandang lugar, mas maayos at mas mahal ang suot niya, at mas halata na may kasama siyang kamera at kumpletong gamit sa halos bawat galaw niya. Hindi ito yung tipong isang beses lang nangyari, kundi paulit-ulit na nakikita, kaya natural lang na mapaisip ang marami kung ano nga ba talaga ang pinagmulan ng biglang pag-angat niya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Mahalagang ilagay muna sa tamang konteksto ang usapan. Hindi ito simpleng kwento lang ng anak ng sikat na tao na biglang gumanda ang buhay. Hindi rin ito usapin ng allowance o suporta lang ng pamilya. Ang mas malinaw na dahilan sa likod ng biglang pagyaman ni Eman ay ang mundo ng sponsorships at influencer marketing na ngayon ay isa na sa pinakamalalakas na paraan para kumita, lalo na sa social media. Sa kasalukuyan, maraming kumpanya ang naghahanap ng tamang tao na pwedeng kumatawan sa kanilang brand. Hindi sapat na sikat ka lang, kailangan maayos rin ang image mo at malinaw kung sino ang naaabot mong audience. Dito pumasok si Eman. Unti-unti, hindi na lang siya nakikita bilang anak ng isang sikat na personalidad, kundi bilang isang hiwalay na brand na may sariling halaga. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis siyang nakuha ng mga sponsors ay ang malinis niyang image. Sa panahon ngayon na maraming content creator ang nasasangkot sa issue, malaking bagay para sa mga kumpanya ang isang tao na walang kontrobersya. Si Eman ay tahimik, maingat sa kilos at walang negatibong balita na pwedeng makaapekto sa produktong ine-endorso nito. Dahil dito, nagiging kampante ang mga brands na makipagtrabaho sa kanya kahit pa hindi pa siya matagal sa industriya. Kasunod nito ay ang bigat ng apelidong Pacquiao. Hindi man ito palaging binibigyang diin, malinaw naman na may dalang tiwala at pansin ang pangalang ito. Kapag nakita o narinig ng mga tao ang apelidong ito, ay mas nagiging interesado sila. Para sa mga kumpanya, mas madali itong i-market at mas mataas agad ang value ng bawat post. Ibig sabihin, kahit simple lang ang content, mas malaki pa rin ang tsansang mapansin at mapag-usapan ito. Isa pang mahalagang factor ay ang klase ng audience na naaabot niya. Karamihan sa nanonood at sumusubaybay sa kanya ay mga kabataan, young adults, at mga taong mahilig sa sports at lifestyle content. Dahil dito, swak siya sa maraming industriya tulad ng sports brands, fitness products, gadgets, travel content, damit, at iba pang lifestyle items. Ito ang mga kumpanyang karaniwang may malaking budget pagdating sa endorsements. Dahil sa kombinasyon ng kanyang malinis na image, kilalang apelyido at tamang audience, nagiging mataas na ang halaga ng bawat collaboration niya. Sa isang sponsored post pa lang, pwedeng umabot na sa ilang libong piso hanggang mas mataas pa, depende sa brand at uri ng campaign. Kapag long-term partnership naman, mas lalo pang lumalaki ang kita, kaya kapag pinagsama-sama ang ilang brand sa loob ng isang buwan, doon na mas madaling maintindihan kung paano nagiging posible ang biglang pag-level up ng lifestyle niya. Pagkatapos natin maintindihan kung bakit mabilis nakuha ni Eman ang tiwala ng mga brands, mas nagiging malinaw rin sa atin kung paano talaga gumagalaw ang pera sa likod ng mga deal na ito. Hindi lang ito isang beses na bayad o isang post lang tapos na. Karamihan sa mga kontrata na pumapasok sa kanya ay pangmatagalan. May 3 buwan, 6 na buwan, at may umaabot pa ng 1 taon. Kapag ganito ang setup, mas malaki ang bayad sa kanya dahil siguradong kasama siya ng brand sa mas mahabang panahon. Ibig sabihin, hindi lang isang content ang ginagawa niya kundi tuloy-tuloy na promotion. Sa ganitong klase ng kontrata, pwedeng magsimula ang bayad sa daan-daang libo at pwedeng umabot hanggang milyon, depende sa brand at sa lawak ng campaign. Ang hindi alam ng marami, may 2 na siyang brand na kasalukuyang long-term ang kontrata. Kaya kahit hindi pa ganun kalaki ang kinikita niya sa YouTube, sa sponsorship pa lang ay may pumapasok ng malaking halaga sa kanya. Dito pa lang, malinaw na kung bakit may biglang pagbabago sa lifestyle niya. Hindi rin natatapos ang kita niya sa online content lang.
Malaking bahagi rin ang event appearances at brand guestings niya. Kapag gusto ng isang kumpanya na makita siya on-site, tulad sa mall events, gym openings, sports activities o brand launches, iba na ang rate nito. Mas mataas ito dahil personal siyang haharap at makikipag-interact sa mga tao. Sa ganitong mga appearance, ang bayad ay pwedeng magsimula sa 20,000 at umabot hanggang 100,000 sa isang event lang. Bukod sa cash, may kasama ring mga bagay na hindi agad napapansin ng publiko. May libreng sapatos, gadgets, damit, hotel stay, pagkain, at minsan pati travel. Ito ang tinatawag na freebies na sa totoo lang ay may malaking halaga. Kapag pinagsama-sama ang market value ng lahat ng ito sa loob ng isang buwan, pwedeng umabot ito sa malaking halaga. Dahil dito, mas gumagaan ang gastos niya sa araw-araw. Mas kaunti ang nilalabas niya na pera, kaya mas marami rin ang natitira sa kanya bilang ipon. Kapag tiningnan ang kabuuan, tinatayang ang buwanang pumapasok kay Eman mula sa sponsors ay pwedeng umabot sa 600,000 hanggang ilang milyon, depende sa dami at klase ng campaign. Kahit sa mga panahong hindi ganoon karami ang projects, bihira itong bumaba sa kalahating milyon. Kaya kung titingnan ang buong larawan, hindi na nakapagtataka kung bakit mabilis ang pag-level up ng lifestyle niya. Hindi ito galing sa baon o simpleng tulong lang ng pamilya niya, kundi mula sa modernong paraan ng pagkita sa social media. Kung iisipin ng iba na biglaan lang ang lahat, mahalagang malaman na may mga pangyayaring nagsilbing turning point sa pagdami ng offers sa kanya. Isa sa mga ito ay noong nagsimula siyang mag-content. Simple lang ang style niya noon, parang barkada lang na nagkukwento. Walang arte at walang pilit. Pero may isang video na bigla siyang nag-viral at umabot sa milyon ang views. Sa mundo ng brands, malinaw ang signal nito na may potensyal siyang palakihin. Sumunod dito ang pagtaas ng quality ng content niya. Napansin ng mga nanonood na mas malinaw na ang video niya, mas maayos ang ilaw, at mas pulido ang overall na dating. Sa likod nito, may mga brand na maagang nagtiwala at nag-invest sa kanya para iangat ang image niya. Nang makita ito ng ibang kumpanya, ay nagsunod-sunod na ang interes sa kanya. Sa loob lang ng isang buwan, malinaw na nagbago ang takbo ng mundo ni Eman. Mula sa simpleng paggawa ng videos, bigla siyang napasok sa mas seryosong level ng digital space. Hindi na lang siya gumagawa ng content para mag-share ng araw-araw na ganap. Unti-unti, naging malinaw na ang bawat galaw niya online ay may value na. Dito na nagsimulang makita na hindi lang simpleng influencer ang nabubuo, kundi isang taong may kakayahang kumita gamit ang sariling pangalan at impluensya. Maraming nagsasabi na sponsors lang ang pinanggagalingan ng pera niya. Totoo na malaking bahagi nito ay galing sa brands, pero hindi doon nagtatapos ang kwento niya dahil may mga daloy ng kita rin si Eman na hindi agad napapansin ng karaniwang nanonood. Pero kapag pinagsama-sama, ay malaki rin ang ambag nito sa kabuuang kinikita niya buwan-buwan. Isa na dito ang kita mula sa YouTube mismo. Hindi man kasing laki ng ibang creators na milyon ang views kada upload, may consistency naman sa panonood ng mga videos niya. Dahil dito, may pumapasok na regular na kita sa kanya mula sa ads. Maaaring hindi ito ganun kalaki kung titingnan mag-isa, pero mahalaga ang consistency. At dahil halos sponsored ang mga content niya, hindi na niya kailangang gumastos ng malaki sa produksyon. Ang resulta, mas marami ang naiiwan bilang ipon kaysa gastos. May isa pang paraan ng kita na mas tahimik pero tuloy-tuloy at ito ay ang affiliate commissions. Kapag may produkto siyang binabanggit at may kasamang link, bawat pagbili ng tao ay may porsyento siyang natatanggap. Hindi ito agad nakikita dahil wala itong eksenang bongga o malaking announcement. Pero sa dami ng nanonood at sa lakas ng tiwala ng audience niya ay may mga bumibili talaga. Kahit paunti-unti, kapag pinagsama-sama naman sa loob ng isang buwan ay ramdam ang epekto nito. Dito mas lalong nagiging malinaw na hindi lang isang klase ng kita ang bumubuo sa financial flow niya. May sponsors na nakikita ng publiko, may long-term deals na tahimik lang, may YouTube revenue na steady, at may affiliate income na halos hindi napapansin. Kapag pinagsama ang lahat ng ito,
nagiging malinaw kung bakit kayang-kaya niyang suportahan ang mas mataas na antas ng pamumuhay. Hindi rin ito simpleng swerte. Ito ay kombinasyon ng tamang galaw, tamang timing at tamang paggamit ng impluensya. Sa simula, nasa gilid lang siya ng spotlight. Kilala pero hindi sentro ng usapan. Ngayon, unti-unti na siyang nagiging sariling sentro ng atensyon, hindi dahil sa pangalan lang ng pamilya niya, kundi dahil sa paraan rin ng pagbuo niya ng sariling imahe online. Makikita rin dito ang pagbabago ng konsepto ng tagumpay sa panahon ngayon. Hindi na lang ito nasusukat sa tradisyonal na larangan tulad ng sports o negosyo. May bagong espasyo rin ito kung saan ang impluensya mismo ang nagiging puhunan. Kapag marunong kang gumamit nito, pwede itong maging tulay sa tuloy-tuloy na kita at mas malaking oportunidad. Sa kaso ni Eman, malinaw na alam niya kung paano gagalaw sa ganitong sistema. Hindi minamadali at hindi rin basta sumusunod sa uso. Maingat ang mga hakbang pero tuloy-tuloy ang direksyon. At dito natin mas naintindihan kung bakit ang pag-angat niya ay hindi aksidente, kundi resulta ng isang bagong uri ng diskarte sa digital na mundo. Sa panahon na parang lahat ay minamadali at sabay-sabay humahabol sa uso, ikaw ba ay mas pinipiling maging maingat at consistent sa sarili mong direksyon o kadalasan ay napipilitan ka na lang sumabay kahit hindi ka sigurado kung ito ba talaga ang para sa'yo? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.